madaling salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Bunyog Party List. Yan, Kulek Suliman ang malupit sa katotohanan. Boljakin lang natin tong mga kumag na nasa PhilHealth, no? Philippine Health Insurance Corporation, isang ahensya o ano to semi-public pero ahensya ng gobyerno tungkol sa ating seguridad sa sa kalusugan. Itong PhilHealth, ha? Mga kumag to no? At kasama na ring mga kumag itong mga engot na mga senador na wala yatang pakialam talaga sa kalagayan ng mga mahihirap. Alam nyo, dalawang bagay po ang nakakagalit dito sa mga kumag na senador at mga kumag na taga PhilHealth. Dalawang punto po lamang para maintindihan natin. Unang-una, ang nakakagalit po talaga. At siguro, pag nalaman to ng ating mga kababayan, i-share natin, ay magagalit tayo. Meron pong 600 billion, Hindi po million. 600 billion, ha? Alam mo, Kabunyog Edwin, 600 billion po na naka-stack na pondo ang PhilHealth dyan sa kanilang ahensya. Hindi po ginagamit ng mga tukmol, mga tutukmol-tukmol na mga kumag. 600 billion na stock. So, hindi po yan nagagamit. In fact, meron pa diyang 90 billion na mula dyan sa stock na pondo na yan ay ibinalik po sa National Treasury o sa pondo po ng national government ibinalik. So, 600 billion po ang hindi ginagamit. Ang tanong, why oh why? Bakit o bakit? Ha? Mga tukmol at mga kumag. Bakit hindi nyo ginagamit ang reserbang pondo ng PhilHealth na nagkakahalaga ng 600 billion pesos, pero napakarami pong mga kababayan natin ang halos mamatay sa ospital at halos ikamatay na rin po kung paano mababayaran ang bill sa ospital. Hayan, meron naman palang 600 bilyones, hindi po milyon, bilyones na pondo ang PhilHealth na naka-stack. Ano ibig sabihin naka-stack? Nakalagak, hindi ginagalaw ng mga tukmol. Di ba nakakagalit yon? Ha, hindi nila alam kung saan gagamitin ang kwarta. Nakakapagtaka yata yan. Ang daming paraan kung paano magagamit yung pondo na yan sa programa. Sabi, alam nyo, sa PhilHealth kasi, ano po yan, insurance. Insurance yan, state insurance. So, bago ka makover, dapat may hinuhulog ka. Pero meron diyang sistema na kapag ikaw ay indigent, mahirap, gobyerno na magbibigay ng premium. Ano po yung premium? Yung po yung buwanang hinuhulog ng isang tao para ikaw ay makover ng PhilHealth. Para pag nagkasakit ka, o yung nanay mo, o yung anak mo, asawa mo, cover ng PhilHealth, may PhilHealth magbabayad. Sa madaling salita, pangsiguro. Ngayon, madali namang mag-isip ng programa para sa kalusugan. Hindi naman siguro tayo nauubusan ng utak, di ba? Itong mga kumag sa PhilHealth na to, di ba, Kabunyog Edwin? Ang daming pwedeng isiping programa. Ang daming taong may cancer, mga batang may cancer, mga matatanda na kailangan ng dialysis, mga may sakit sa puso. Di i-cover nyo kung paanong paraan. Gawa ng premium, gawa ng programa. May mga sakit sa puso, high blood, mga batang may cancer, mga may TB, lalo sa mga mahihirap nating kababayan na walang pampagamot. Mga tukmol na mga taga PhilHealth talaga. Ang sarap magmura ka, Edwin,
Diba 600 billion? Hindi nila alam kung paano gagamitin para sa mahirap. Ano kayo? Kinapos na ba ng utak itong sino bang administrator nito? Si Ledesma? Mga PhilHealth. Ngayon, yan po yung unang bukol. Maganda i-share nyo to, no? Sa Kulex vlog ako sa Kulex Soliman ako nag-live sa aking wall. Ngayon, yan yung unang bukol ng taong bayan, ng mga mahihirap. May pondo pala, hindi ginagamit. Mga kababayan, may pondo ang PhilHealth, 600 billion. Ang daming may diabetes, ang daming kailangan ng gamot. I-cover nyo na, gawan yung paraan, lagyan yung premium, lagyan nyo ng programa, wala namang pipigil dyan sa mga, di ba, walang pipigil kung mabuti ginagawa mo, bakit kailangang ma-stack ang 600 billion po pinag-uusapan Bakit iintayin pa ba nating mamatay? Ano bang gusto ng maging burial assistance na lang yan? Hindi para sa kalusugan yan. Ano bang kailangan insurance? Gamitin niya, pang-premium. Kung pa pwede, may programa sa dialysis. Ako kaya ko mag-suggest ng mga programa dyan Dialysis. Programa para sa mga batang may cancer. Cover ng PhilHealth. Programa para sa mga may TB, na mga mahirap, tuberculosis. At iba't ibang sakit, high blood, sakit sa puso, yung mga kailangan operahan. Lagyan ng programa, lagyan ng premium. Ang daming pwedeng paggamitan ng 600 billion. Bakit ini-stack? Mga ungas, mga tukmol, mga kumag. Mga tatanga-tanga tong bakit hindi sinisipa ito? Ito dapat isa sa pinag-uusapan no? Pahinga muna tayo dyan sa mga quadcom. Dito muna tayo sa pangkalusugan, mga kabunyog. Ngayon, yan yung unang bukol. May 600 billion hindi ginagamit. Madali namang isipin, madaling gawa ng programa, kung gagamitin ng utak, kung gagamitin ng puso, ang awa, ang malasakit sa kapwa Pilipino, madaling gumawa ng mga programa para sa kalusugan. Ang dami, hindi tayo maubusan. Napakaraming mga mahihirap ang nangangailangan ng tulong medikal. Napakarami, hindi maubusan. Luzon, Visayas, Mindanao, mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, hanggang Hulo, hanggang Sulu. Saka suluk-sulukang lahat mga isla ng Pilipinas, mga probinsya, mga barangay. Itanong nyo lang sa mga barangay, ang daming humihingi ng tulong. O PhilHealth, gamitin nyo na yung pondo na yan. Pangalawang bukol po sa sambayan ng Pilipino, Ito naman mga kumag ng mga senador. Kung bakit naman yung katarantado, yung kabalbalan o sabihin nating pagiging tukmol, kapulpulan ng PhilHealth ay gagawin nila ngayon, ginawa nila naman ng Senado at ng Kongreso, ng mga congressman at senador, zero ang budget naman po ng PhilHealth sa 2025. Zero subsidy. Ano pong ibig sabihin yan? Yung pong pondo na dapat meron ang PhilHealth, subsidy galing sa ating pambansang budget. Kasi ang proposed subsidy, 74 billion. Kaya lang, dahil nakita ng mga senador, mga congressman na gumagawa ng budget natin, na may 600 na lagak pa, abay, ginawa namang zero. Isa rin tukmol. Bakit na, siyempre, pag wala na namang budget na, para sa PhilHealth subsidy, na dapat ay meron, mababawasan ang serbisyo ng tao. Bagamat may 600 billion nga. Ang problema kasi dito, ang may kasalanan dyan, yung mga taga-PhilHealth. Hindi kasalanan ng taong bayan kung yung 600 billion hindi nagagamit. Dinoble black ay tayo Dahil daw may 600 billion, hindi na daw magbibigay ng subsidy sa 2025. Mali. Dapat binigyan pa rin ng subsidy, 74 billion, kung 74 billion, o di 600 plus 74 billion, tsaka gumawa ng programa para magamit ang dambuhalang pondo na yan. Hindi dahilan na may pondo pa naman Kumbaga, double black ay ito sa taong bayan sapagkat hindi na nga ginagamit yung 600 billion, ginawa pang zero ang subsidy for 2025. Ganun lang po kasimple
Di ba? Triple black eye na naman sa mga dukha, sa mga mahirap. Ito naman mga timawang mga congressman at mga senador. Maliban yata kay Senadora Risa Hontiveros, bakit kayo pumayag sa ganyan? Maliban kay Senadora Risa Hontiveros. Hindi kasalanan ng mga Pilipinong mahirap kung hindi na nga ginamit yung 600 billion. Pinagkaitan na nga eh. Pinagkaitan na nga ng 600 billion. Tapos sa 2025, hindi nila dadagdagan ng subsidy. Mga tukmol mga kumag mali ang mindset. Ang dapat, pinagalaw yung 600 billion, tinanong saan ba dapat gamitin yan, pinagsubmit yung PhilHealth. Kasi ang senador, ang congressman, may kapangyarihan yan eh. O baka naman pinaglalawayan yung 600 billion para eventually ibabalik na naman sa National Treasury. At nanakawin na naman, di ba? Ralph Recto, yung Department of Finance, isa rin yung tukmol si Recto eh. Ralph Recto ng Department of Finance. Binawi nyo yung 90 billion sa PhilHealth. Isipin nyo, pinaglalawayan nyo yung pondo para pag nakawin na naman sa mga project na nakawin nyo. Nakakapag-init po talaga ng bungo. Dahil tayo, nag-iikot tayo sa buong Pilipinas, mga kabunyog. Sa atin lang, ang daming humingi eh. Sir Kulex, kailangan namin ng ano. Alam nyo, wala pa sa posisyon ng bunyog. Pero nakikita ko, ang daming pwedeng tulungan. Pambili ng gamot, pampa-opera, konting tulong dito. Nakakaawa po ang mga kababayan natin. Umiikot ako sa buong Pilipinas. Sa mga bara-barangay, nalalapitan tayo. Ang dami po talaga na nangangailangan ng mga Pilipino. At yun yung pinaglalaban natin eh. May 600 billion tapos ginawang zero sa 2025. Bakit? Bakit kailangan mga Pilipino ang magdusa sa kapalpakan ng PhilHealth? Palpak na nga yung PhilHealth, palpak pa tong Kongreso at saka tong Senado. Mga kumag. Di ba mga kabunyog? O kayo sa inyong mga barangay. Sana yung mga nanonood dito, i-share nyo. Sigurado ako sa inyong mga barangay eh. Meron kayong kilala na nangangailangan ng tulong medikal. Hindi nawawalan yan. Sa isang barangay, madami yan. Marami dyan. May high blood, may diabetes, may sakit sa puso, mga batang may cancer, mga nasa ospital na walang pambayad sa ospital, walang pambili ng swero, walang pambili ng gamot, nakakumpine sa ospital. Naghahagilap yung mga mahirap. Diba? Saan magbabayad ng bill? Yung iba nga, sus Mariosep talaga naman. Napakadaling isipin kung saan gagamitin ang pera. And yet, parehong tukmol ang PhilHealth at ang mga senador at ang mga congressman. O diba, Martin Romualdez, tukmol ka, bobo ka. Ikaw ang Speaker of the House. Karama na yung mga congressman na pulpul dyan sa Kongreso. Si Martin Romualdez, akala mo hindi ka namin babanatan? Pulpul ka din. Pag mga pork barrel nyo, gagaling nyo magnakaw. Martin Romualdez. Senate President. Ikaw, Chis Escudero, anong ginagawa mo? Pulpul ka din. Mga pulpul na mga senador. Nasaan na yung mga senador na ngayon, di ba? Ba't ginawa nyong zero? Ang kapal ng mga mukha nyo, gagawin yung zero ang budget ng PhilHealth? Dahil may 600 billion pa? Hindi naman kasalanan ng tao yun eh. Kung hindi naman yun kasalanan ng tao, kung hindi yun ginamit ng PhilHealth. Kaya dapat sipain nyo yung mga taga-PhilHealth na yan, huwag nyong pagdusayin ng mamamayan. Pero ang gawin nyo pang zero budget ang PhilHealth for 2025 para sa subsidy, ay sumusobra na kayo. Kayo may mga masasarap kayong pang-kape, pang-eroplano, pang-opisina ninyo, yung mga operating expenses ng mga senador, congressman, mga magnanakaw, nagpapasarap kayo. Yung para sa tao, hindi nyo pa ibibigay. Magsisiro budget kayo. Mga walang konsensya. Chis Escudero. Mga kababayan, Martin Romualdez ng House, parehas kayo. Mga tarantado kayo. Yan po ang sinabi ni Kulex Soliman ng Bunyog. Mga tarantado tong mga congressman at senador na ito. Mga magnanakaw, tayong mga mahirap, yung parang konti na sa atin, aanuhin pa nila, iipitin nila. At ito naman mga taga-PhilHealth, mga kumag to. May 600 billion pero iniipit ang pondo. Anong karapatan yung ipitin ang pondo na yan? Pera ng bayan yan eh.
Galing yan sa buwis ng mamamayan. Anong karapatan nyo mga taga-PhilHealth, mga administrator, na ipitin ang pondo na yan? Ang sarap nyo sampalin ng tsinelas. Pumunta kayo sa mga barangay, mga gago kayo. Maraming nangangailangan ng gamot. Maraming nangangailangan ng pampaospital. Umikot kayo sa mga ospital, PGH, lahat ng mga provincial hospital. Sa Mindanao lalo, sa Visayas, sa Samar, sa Leyte, umikot kayo ng mga ospital. Makikita nyo ang mga tao, nangangailangan ng tulong, walang pera, walang pambili ng gamot, walang pampaswero. Tapos may 600 billion pala dyan na nakaimbak dyan. Nakaka-PI. Ang sarap magmura, di ba? Mga tarantadong mga congressman, bakit walang nagre-react sa inyo? Mga tarantadong mga senador, mga tarantado kayo lahat. Mga tarantado kayo, pero ng bayan yan. Ba't nyo iniipit yan? At ngayon, zero budget? Kung may zero budget ang PhilHealth, zero budget yung mga opisina nyo. Mga magnanakaw kayo. Tanggalan nyo ng aircon yung mga ano nyo, opisina nyo. Mga tarantado tong mga ito eh. Di ba? Nakaka-PI talaga kung pwede lang magmura. Alam nyo, ako talaga, alam nyo, napakasimple lang ng punto dito eh. Ang daming taong nangangailangan ng tulong. Gamot. Ulit-ulitin ko, kahit pambili lang ng swero. Ngayon, sa mga oras na to, ilan ang namamatay? Sa mga oras na to, ilan ang naaaburido? Sa mga oras na ito, sa totoo po lamang mga kabunyog, mga kababayan, bakit hindi tayo magagalit? Bakit hindi tayo magagalit? Sana nga, nandiyan ang bunyog. Sana manalo na ang bunyog party list para may boses tayo sa Kongreso. Sobra itong ginagawa sa atin, mga kabunyog, mga kababayan. Wala tayong pakialam dyan sa mga politika ng mga kumag ng mga senador at congressman yan. Mamulitika kayo hanggang gusto nyo. Pero ibigay nyo para sa taong bayan. Wala kayong karapatan na gawing zero ang budget ng PhilHealth subsidy. Wala kayong karapatan. Kung ganyan rin lang, dapat tanggalan lahat ng aircon ng mga congressman na pumirma dyan. Tanggalan kayo ng aircon, tanggalan kayo ng mga sasakyan ng gobyerno. Wala kayong karapatan na pagdamutan ng bayan dahil pera ng bayan yan. Anong zero-zero? Kayong mga zero. Mga wala kayong konsensya. At ito namang kumag na PhilHealth na to, bakit ini-stack nyo ang 600 billion? Nung kamakailan lamang, may nag-file po sa Supreme Court. Kino-question po yung pag-transfer ng 90 billion, I think 89.9 billion po, kinuha na naman ng national government, pondo na ng PhilHealth para sa mahirap, kinuha nila. Kasi nga hindi nagagamit eh. Iba pa po itong 600 billion ha. Nagtataka ako bakit hindi nagagamit ang pondo. Tapos sinisiro pa ang budget. Dalawang bagay no, nakukuha nyo. May 600 billion na hindi ginagamit, at dahil hindi daw ginagamit, ginawang zero ang pondo. Mga tukmol, mga kumag ka, Grace po, ikaw Grace po. Sino ba yung mga senador? Pia Cayetano, mga... di ba? Kabunyog Magnifico? Sino hindi murahin kaya natin, di ba, Kabunyog Magnifico, Kabunyog Edwin, mga kabunyog. Mga tarantado itong mga... Ngayon sa mga oras na to, hinahamon ko mga congressman. Mga congressman na pumirma dyan at mga senador, umikot kayo ng ospital ngayon. Napakaraming nangangailangan. Sa mga oras na to, sa segundo na ito, sa minuto na ito, ngayon, maraming mga Pilipino nagkakamatay. Dahil walang pera, walang pambili ng gamot, walang pampaopera. Yan ang totoo. Pero nandyan ang pondo. Ang dami niyong pondo sa kung ano-anong mga pagnanakaw nyo. Pagdating sa taong bayan, kakarampot na nga lang yung para sa atin. Konti na nga lang yung para sa atin, ninanakaw pa nila, pinagkakait pa nila mga kababayan. Kaya sana manalo tayo sa bunyog, may boses talaga tayo, hindi to pa pwede. At tayo sa bunyog, magkakaisa tayo mga kabunyog, mga kababayan. Ako talaga, kung pwede lang magmura, hindi ako ma-plug down ng Facebook, mamurahin natin eh. Itong mga tarantadong mga gago na congressman, senador na to. Sa mga oras na ito, ilang mga Pilipino ang halos mamatay na sa mga oras na ito. Tapos may 600 million dyan. Paano ipapaliwanag? Hindi alam kung paano gagamitin? Kayo naman mga congressman, senador, bakit zero budget pa ang binigay ninyo? Grabe po ang ginagawa sa atin. Di ba dapat ang tama?
O, di sana pinasipan nyo na yung PhilHealth administrator na yan, kung sino mga Poncio Pilato yan, at dinagdagan nyo ang pondo ng PhilHealth at sinigurado na yung pondo na yan, may karagdagan pang budget, ay magamit ng mga mahirap. Basic. Dagdagan ng pondo, gamitin ng stock na pondo at dagdagan at gamitin ng mga dukha. Gamitin ng mga mahirap. Gamitin ng mga walang pambayad sa ospital. Gamitin ng mga batang may cancer. Gamitin ng mga matatandang may sakit sa puso. Mga walang pambili ng gamot. Nandiyan ang kwarta. Diba? Magpagawa kayo ng butika na lahat pwedeng alak ng... Ang dami kong pwedeng isuggest na pwedeng gawin dyan sa pera eh. Diba? Ay, nako, sus Mariosep. Talaga po, mga kabunyog, mga kabayan, grabe ang ginagawa sa atin. Bito Naba Biori. Senate Building Project, isiro din. Tama ka dyan. Di ba, Biori? Yung Senate Building nyo, ilang bilyon yan. Nag-aaway pa si Binay at si Cayetano. Parehas naman mga pamilyang magnanakaw. Di ba, ilang bilyon yung Senate Building nyo? Napakasakit po ng ginagawa sa atin eh. Mga kababayan ko eh. Napakasakit. Kaya lumaban tayo. Di ba, Angel de la Guardia? Sa totoo lang tayo dito. Rodrigo Lapidario. Kukurakuten nila ang mga hayop ng mga yan. Sabi ni Rodrigo Lapidario. Kokoy Season, nanonood. Kamusta ka na, kabunyog Kokoy Season? Di ba? Grabe po ang issue natin yun, yung PhilHealth. Talagang nakakapanginig po ng laban. Kaya ako sabi ko, magwawala ako sa live eh. Dito ako nag-live sa aking wall. Mamaya sa bunyog pagkakain sa public page. Angel de la Guardia. Di ba, Angel? Sinulong, no ba? Simulan, nababoy ang PhilHealth noong pandemic at ibinenta ni Digonio binintang ni Digonio kay Senator Risa. Si Senator Risa lang ang tumututol dyan eh. Sa ganyang zero budget na yan eh. Bakit sisiruhin ang budget ng PhilHealth? Sabi daw kasi may 600 billion. Yun na nga problema. Yung 600 billion ayaw galawin eh. Siniro nyo pa. Kung di ba naman kayo mga hunghang? Mga hunghang eh. Yung 600 billion, hindi na nga ginagamit, siniro pa. Di double black ay sa mga dukha, sa mga mahirap. Dapat ang gawin nyo, sinigurado nila, gagamitin yung 600 billion, at the same time, dinagdagan ng subsidy pa. Itong 72 billion yan, o 100 billion, o di 700 billion na. Sige, yung 700 billion na yan, gamitin na yan, iprograma na yan. Para sa mga batang may cancer, sa mga matatandang may cancer, sa mga magpapa-opera, sa mga may high blood, sakit sa puso, may mga magpapadialysis, mga pambili ng gamot, i-insure na yan. Pwede namang insurance yan eh, kung dadaanin nyo sa insurance eh. Babayaran na yan. Yan ang premium. Gagawin ng premium yan. Para ngayon pa lang, iligtas na natin yung ating mga kababayan. Bakit kailangan na, di ba, nandiyan ang pera ng bayan yan, ba't di yan gamitin? Ang dami na nga ninanakaw ng mga congressman, governor, mayor, senador, mga magnanakaw, yung konti na para sa tao, babalasubasin pa tayo. Binabalasubas po tayo. Mga kababayan ko, kaya dapat manalo na tayo, mga kabunyog, bunyog party list. Manalo na sana tayo para meron tayong boses dyan sa Kongreso. Kaya lang sa ngayon, wala tayong boses sa Kongreso eh. Hanggang vlog muna tayo ngayon mga kabunyog. Pero grabe po ito. Dito, walang politika. Siguro naano talaga ako eh. Ang dami nating mga kababayan nangangailangan ng tulong medikal. Napakadami. Bawat barangay, hindi naubusan yan. Luzon, Visayas, Mindanao, mula Batanes hanggang Tawi-Tawi hanggang Hulo. Sa bawat sulok ng mga probinsya, napakarami pong nangangailangan ng mga Pilipino ng tulong, pampa-hospital, pampapagamot, pampapa-opera. Di ba? Raul Silada, sabi ni Senator Coco, karamihan sa pumirma na senador, wala sa deliberasyon at hindi naiintindihan ang pirmahan. Pinondahan ng AKAP at AIX. Pambili ng boto. Kaya nga
Hindi naman tayo kontra sa mga ayuda. Hindi tayo kumokontra sa ayuda. Okay yan. Kailangan ng tao ayuda. Kung talaga, mga mahirap nating kababayan. Pero sana yung ayuda, wag pinupolitika. Yung mga tupad-tupad, yung mga AIX, AKAP, ginagamit naman ng mga mayor, ng mga governor, ng mga congressman, pang ano ng boto para mangutangang loob yung mga tao sa kanila. Hindi naman nila kwarta yan. Dapat matigil na yan eh. Kaya lang, kahit ang DSWD, pinupolitika rin, di ba? Sino ba yun nandyan? Si Gatchalian, Rex Gatchalian, isa rin trapo ng Valenzuela yan. Ha? Pati mga 4-piece sa buong Pilipinas, 4-piece, pati tupad, pinupolitika, palakasan, hanggang barangay, palakasan. Anak ng pitong demonyo talaga. Dapat tutulungan, walang palakasan, walang politika, wala yung mga pagmumukha ng mga mayor, pagmumukha ng mga congressman, mga pagmumukha nila Bongo, Philip Salvador. Hindi naman nila pera yan eh. Di ba? Hindi nila pera yan. Di ba, Raul Silada, Kabunyog? Pagka ganyan nga, pondo-pondo, dapat itulong na yan. Walang politika, walang palakasan. Kung yung pinaka nangangailangan na pinaka mahirap, tulungan yan. Di ba, Parane, Kabunyog natin to sa Pampanga, si Ate Aimee Parane, no? Edsel si Parangan, salud talaga. Ako sa'yo, Kabunyog Kulek, Suliman, durugin mo sila. Mabuhay ang bunyog. Durugin natin sila. Di ba? Angel de la Guardia, Edsel, Sally Antonio, yes sir, Kulek, sa Rizal din po yung mga hospital. Kulang-kulang sa gamot at gamit. Kaya nga, hindi lang po sa Rizal, sa buong Pilipinas. May 600 billion ng PhilHealth eh. Alam nyo, madaming pwedeng paggamitan ng pera na yan. Kung mag-iisip lang, ito mga taga-PhilHealth, mga senador, congressman, maraming pwedeng paggamitan ang 600 billion. Ang dali, apakadali. Dahil nandyan ang mga taong nangangailangan. Yan ang pinaglalaban natin eh. Para yan sa dukha. Para yan sa mga mahihirap. Anak kayo ng pitong demonyo. Ibigay nyo yan sa dukha. Ibigay nyo yan sa dukha. Di ba? Talagang ang sarap magmura. Yan po, pinaglalaban natin sa bunyog yan. Maliwanag yan. Sabi ni Maris Rusal, akala ko Maris Racal, no? Maria Rusol, ano? Maria Rusol, watching from Maryland. Salamat po, Ma'am Maria Rusol, ha? Sa Maryland pala kayo. Advance Merry Christmas sa inyo, mga kabunyog, ha? Tulungan po natin ang bunyog party list. Ipanalo natin sa Kongreso para may boses tayo. Si Atty. Enzo Recto po, si Atty. Ricky Tumutorgo ang ating first nominee. Angelito Pajardo, nanonood. Salamat. Ana Belano, nanonood. Salamat ha, mga nanonood. Kasi mamaya, nasa Bunyog Pagkakaisa public page ako magla-live. Kasi dito sa wall, mas marami tayong mga viewers sa Bunyog Pagkakaisa public page, no? Cheryl Pronda, ang aking kababayan sa City of San Jose del Monte, no? Hello, sir. Go, Kabunyog. Salamat, Cheryl Pronda, ha? Ako, lumalaban ako nga board member dyan sa City of San Jose del Monte, provincial board member, no? Tulong-tulong tayo dyan, Kabunyog, Cheryl Pronda sa City of San Jose del Monte, no? Sana, lalaban talaga tayo dyan. Tayo nag-file ng candidacy, as board member po ng provincial board member ng Bulacan, Lone District ng City of San Jose del Monte. Tuloy-tuloy lang ang ating laban. Nagbabayad buwan-buwan dyan sa PhilHealth, tapos ipitin lang, sabi ni Tukuram Gerardo. Kaya nga po hindi lang po yung premium papaliwanag ko. Iba pa po yung koleksyon ng binabayad ng mga tao, ng mga member, iba pa po yun. Iba pa po yung subsidy. Ang pinag-uusapan po dito, subsidy. Yung pondo na nanggagaling sa national government na binibigay sa PhilHealth. Ang tawag po doon subsidy. Hindi po yun galing sa premium o yung buwan-buwan na hulog ng mga miyembro. So, ibig sabihin, kung subsidy yan, dapat gamitin niya ng PhilHealth sa kung anong programa na talagang makatutulong, lalo na sa mga mahihirap.
Yung mga pinakamahirap nating kababayan. Kaya nga nagsasubsidize ang gobyerno. Ibig sabihin ng subsidy, pondong tulong. Bilyon po yan. Ito po sanang 2025, ang subsidy sana, 72 billion ayon dun sa National Expenditure Program o yung NEP. Pero ang ginawa ng mga congressman at senador, walang subsidy, ginawang zero. Zero as in zero. Kaya, dapat sa mga nag-zero na bumoto, na may zero subsidy ang PhilHealth, sa mga hunghang na mga mambabatas, tanggalan ng aircon ng kanilang opisina. Tanggalan sila ng sasakyan. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Tanggalan dapat kayo ng sahod. Diba, mga... Again, may 600 billion na nakalagak na ipong subsidy po yun mula sa national budget. Hindi ginamit ng PhilHealth. Ulitin ko ha, pinapaliwanag ko talaga. Dapat ginamit yon at the same time, dinagdagan, tas ginamit para sa mga pinakamahirap nating kababayan. Pero double black eye eh. Hindi na nga nagamit, siniro budget pa tayo. Anong tingin nila sa atin? Mga aso? Mga hayop tayo? Hindi eh. Pera natin yan eh. Pera natin yan. Pera natin yan. Kaya yan ay ilalaan sa pinakamahihirap nating kababayan. Yan yung pinaglalaban natin sa bunyog. Ibigay, ilaan yan, itulong yung 600 billion at yung mga subsidy pa na yan sa pinakamahihirap nating kababayan. Yung mga nagdadialysis na matatanda, mga tao, bata matanda, mga may cancer, mga magpapa-opera, mga walang pambayad sa ospital sa mga oras na ito. Sa mga oras na ito, maraming mga tao walang pambayad sa ospital. Mga pinakamahirap nating mga kababayan. Sa oras na ito, dapat galawin na yung PhilHealth na yan. I-enroll na sila dyan sa PhilHealth na yan. Bigyan yan ng premium na special program kung kailangan magkaroon. Madali lang yan. Kung may konsensya ang mga taga-PhilHealth. Dapat ganyan ang ginawa ng mga senador at congressman. Ganyan sana ang sinabi nila. Hoy, galawin nyo yung pondo na yan. Kasi kung hindi, at sisipain namin kayo sa pwesto. Wala namang ganun eh. Yan po talaga ang nakakagalit. Sa mga oras na ito, ay maraming mga kababayan natin ang nagkakamatay dahil walang pera, walang pambayad sa ospital sa oras na ito. Samantalang nandiyan ang pondo na pwedeng magligtas ng kanilang buhay. Diba? Sa bawat segundo na napakapulpol, sa bawat segundo na ini-stack ang pera na yan, na para sa atin, ay may namamatay po na mga mahihirap ngayong oras na ito. Sipin nyo, may liligtas sana ang buhay kung hindi lang pulpol ang mga taga-PhilHealth, kundi pulpol ang mga senador at mga congressman sa mga oras na ito. Mismo. Sa bawat ospital ng Pilipinas sa oras na ito. Hanggang, di ba? May mga kababayan tayong nangangailangan, umiiyak, naaaburido sila. Pero nandiyan ang pondo na pwedeng itulong. Pero hindi itinutulong sa atin. Kaya doon tayo nagagalit. Algie Gabini, makapagtayo na sana yan ng ospital. Yes, dialysis center. Napakarami pong pwedeng gawin talaga. Kabunyog Algie Gabini. Diba? Sa 600 billion. Dominic Celis is watching. Oh, salamat po. Rolly Estupase. Dalawa kapatid yan sa San Jose del Monte. Dalawang kapatid mo sa San Jose del Monte. Sabihin ko na botohan ka, Sir Kulex. Dito ako sa Cebu City. Salamat Rolly Estupase, no? Sama-sama tayo sa bunyog, ano? Salamat sa tulong nyo sa akin dyan sa City of San Jose del Monte, no? Nelita Tabada, nanonood. Salamat po. So, yan po. Talagang pinaglalaban natin. Ben Barilon, God bless you. Salamat po, Sir Ben Barilon, ano? Jobit Miles Busque, good evening, Sir. Kulex, always watching from Cebu. Daming mga kaigsuon natin dito, taga Cebu mga kaigsuon. Ma'am Jobet Miles Busque, no? Cornelio Santiago Carillo is watching. Salamat Cornelio, ha. Tessie Lumbao Tumaga, nanonood. Si Elia Yasa, nanonood. Salamat, ha. Di ba, Biori? Kamusta na kayo ni Brad Idol? Rodel Dakis, good evening, sir. Salamat, Rodel. Wilma Abesa Aninipot, nanonood, no? Salamat po. Ana Bilano. So, Boy Amo, nanonood. Salamat. So, hanggang dito na lang ang ating vlog, no? Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, hindi tayo titigil.
sa laban para sa bayan. Hindi tayo titigil, hindi tayo aatras para labanan ang mga kurap, ang mga tiwali, ang mga mapagsamantala, ang mga pabaya, no? Nandito po ang Bunyog, nandito si Kuleg Soliman, Loreto Laschiere, nanonood. Kuleg Soliman, ang malupit sa katotohanan, ipaglaban lagi natin ang bayan, mahalin natin ang bayan, ipanalo natin ang Bunyog Party List number 87, ano? Bunyog Party List number 87. Tuloy ang laban. Eladio Chempo, good evening Sir Kuleg. Salamat Sir Eladio Chempo. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.